Okay, naimbag ngagsapayo amin. Kailyan nga Nueva Vizcaya, kayan kadagiti amin nakakabsat, nga nakatutok iti dayto nga morning devotion tayo, iti dayto nga live video. Ayan. So, good morning to everyone. Magandang umaga sa lahat po at maphod ng algo tako namin. Ayan. Sa mga kapatiran natin, dagiti kakabsat nga adda kadagiti kabanbantayan. Maphod ng algo tako namin. Muk nga nalami isen ti panawen ken medyo agar-arbis, but we are very thankful because still our God is good all the time. Amen po. At tayo po ay umawit at ang ating awitin po ay Ilocano song, May Maysa nga Apo. Isa pa pong kanta para po sa ating pong worship. Awit po tayo ng isa pong worship. Yan. Awitin po natin itong Our Father.
Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord God. Here are we are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Hear our cry. We need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Oh, hear our songs, hear our song, as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, oh yes, oh God, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, oh God, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, our Father, oh God, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Though we are few, though we are few, we're surrounded by many who have crossed the river before, and this is the song we'll be singing forever. Lord is the Lord. Lord is the Lord. Holy 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 is the Lord. Our Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray.
Panginoon, muli kami po ay dumudulog sa iyo, Lord God, para po sa umagang ito. And Father, we came to you, Father God, with a heart of prayer, Father God. Kami po ay dumudulog na may pusong, Lord God, nagdarasal, Panginoon. Lord God, sa iyo po, Panginoon, ay Lord God, nagpapakumbaba, itinataas ang iyong dakilang pangalan. May your holy name, Father, be exalted, O God, in our midst, Father. Bless those who are watching this live video, Father God. Thank you so much for their lives, O God. I pray, Father, to bless them, Father God. Even our sisters and brothers, O God, in Christ, in other nation, O God. Bless them all, Father God, because we know, Father, that we are united in the Spirit, O Lord God. And Father, thank you so much, Father, for blessing them. Thank you for protecting them, O God. And thank you, Father, for the heart of worship, O God, that we have for this morning, O God. Maraming salamat. And Lord, once again, we offer to you, Father, the highest, Lord God, worship, O God, because you are worthy, you are deserved, Father God, you are deserving to receive all the glory, Father, the honor and praise, Father God, to you alone, now and forever. And bless our service for this morning. This is our prayer in Jesus' name, and everybody says, Amen. Okay. Sige po, tayo po ay mag-aaral po ng salitang Panginoon. Kami pong bubuklatin po sa Word of God is Hebrews chapter 1. So, let me read. Ano po ang Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Ayan. Ito po sabi niya po dito. In the past, God spoke to our ancestor through the prophets at many times and in various ways, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory, an exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word, after He had provided purification for sins. He sat down on the right hand of the majesty in heaven. Ayan po sa wikang Tagalog naman po, ano po, at least nabanggit na po natin sa English, punta naman po tayo sa Tagalog. Para sa ganon, ay sa mga kapwa ko Pilipino, ay maintindihan pa natin ng lubusan. Ano po? Okay, so verse 1 to 3. Sabi niya dito, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Yan. So, ganyan po magsalita. Nangungusap ang Diyos. Ano po? Sa marami pong mga ninuno, sabi niya, sa iba't ibang panahon at paraan. Iba-iba pang paraan. Tapos sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2. Ngunit sa mga huling araw na ito, in these last days, ano po, sa mga huling araw, and we are in the last of the last days. Tayo po ay mga nasa kahuli-hulihang mga panahon, araw na po. Ano po? At ang sabi niya dito, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsasalita sa atin. Saan? Sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng kanyang sa pamagitan ng kanyang anak ay nalikha. Okay, basahin ko po, ulitin ko. Ngunit, verse 2, ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin at siya'y piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Okay. Verse 3, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Maliwanag. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Likewise. Ano po? Parehas. Ayan. Kung ano daw ang ama, ganon din daw ang anak. Talagang siya po ang perfect
Ang sabi niya po kanina dyan ay, sabi niya po, the sun is the radiance of God's glory and exact, yun, exact, yung word na exact, representation of His sustaining all things by His powerful word. Ayan. So, tuloy po natin dito sa Tagalog, siya ang nag-iingat, sansanikob, siya pong nag-iingat, sansinukob, sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ayan. Yan yung makikita, maliwanag, napakahalaga ang salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ito pala, sabi niya dyan, siya ang nag-iingat sa sansinakop sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. His word, po sa kanya pong salita. Ayan. Yan ang nag-iingat. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Yan ang salita ng ating Panginoon. Ano po? Okay, that's why ito pong ating pag-aaralan. Why read the Bible? Bakit po ba napakahalaga pong basahin ang Biblia? Muli ko pong i-encourage ang pagbabasa ng Biblia sapagkat kung hindi man po namin kayo mapuntahan, nawa po ay meron kayong Bible sa inyong tahanan at basahin nyo po ito upang sa ganun po mabigyan nyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili. Buksan nyo ang inyong sarili. Ito po ang pinakadapat mong hindi kalilimutan sa iyong buhay. Lahat ng meron ka ngayon ay pwedeng mawala. Pero kapag ang salita ng Diyos ay binuklat mo, yan ang magdadala sa iyo sa iyong kaligtasan habang buhay. Ililigtas ka ng Diyos. Ngunit, kapag hindi mo binigyan ng iyong sarili ng pagkakataon, magbuklat ng salita ng Diyos, sayang naman ang iyong buhay, kapatid. Sayang. Bakit? Nakinig ka lamang doon sa mga tao na nagsasabi, hindi pwedeng basahin yan. Nawa ho ay mali po yan na katuruan. Ang Biblia po ay nararapat basahin ng isang tao. Mararapat lamang po na basahin mo ito. Ang meaning po, nilalagyan po nila ng meaning ang word na Bible, basic instruction before leaving the earth. Basic. Ang pagbabasa po ng Bible ay very basic din po. Kung may sumulat po sa inyo, wala pong silbi yan kahit na napakaganda ang laman ng sulat na yan, na nagsasabi na ikaw ay kanyang tutulungan. Kung hindi mo naman mababasa ito, hindi mo ito binasa, walang silbi sa iyo yan. Pero pag binasa mo ang Biblia, kapatid, nagkakaroon ng saysay ang mga pangako at salita ng Diyos na dapat ay matanggap mo. Ano yung mga dapat mong matanggap? Higit sa lahat, ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo. At kapag ikaw ay pinatawad ng Diyos, automatic, maliligtas ka. Pero kailan mo ito matatanggap ang kapatawaran? Pag nabasa mo ito at nalaman mo ang iyong kalalagayan sa harapan ng Diyos, na ikaw pala isang makasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas at pagpapatawad ng Diyos sa iyong buhay. At dito mo rin malalaman kung paano po tayo maliligtas. That's why, bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Kung talagang mahal mo rin ang Diyos, buklatin mo ang kanyang love letter para sa iyo. Sulat ng Diyos ito para sa atin. Para sa iyo at para sa atin, upang ikaw at ako ay mapalaya. Ang sabi ho ng Bible, you will know the truth and the truth shall set you free. John 8 verse 32. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Nawa kapatid, itong encouragement ko sa iyo bilang mga rason bakit mo kailangan basahin ang Biblia. Nawa ay ma-encourage ka. Na mabigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili. Basahin ang Biblia. Okay. Why make up? Bakit kailangan po natin ng, sabi na lang, wake up 15 minutes early each day. 15 minutes early each day. Bakit po kailangan? Why do go to all the trouble? Minsan po, ang dami naman po talagang mga trouble sa buhay. Tama po ba? Paggising mo na ganyan, maya-maya na lamang, meron na naman kailangang ayusin. Ayan. Hindi na nawawalan ng inaayos sa buhay. Parang sasakyan lang yan. Depende sa sasakyan. Kung yan ay bago, bihirang inaayos. Washing lang yan. Pero kapag sa mga luma, naku naman, tayo po ay lumang-luma na. Luma na po tayo. Lahat po nang wala pa kay Kristo, sila po ay luma. Sakalang po nagiging bago ang isang tao kapag nakipag-isa siya kay Kristo.
Alam niyo po ba yan? Na pwede pala ikaw ay maging bago sa pamagitan lamang ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Nagiging bagong nilalang po siya. Pero kapag wala si Kristo sa iyo, hindi ka pa nakikipag-isa, hindi ka pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid, luma ka pa rin. At ang luma ay patungo sa pagkabulok at pagkasira at doon po sa kaparusahan walang hanggan. Kaya ang tao po kailangan niya po makipag-isa kay Kristo. At kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, sabi niya, all things are passed away and behold, new things will come. Ayan. Mga bago na po ang darating sa atin. Okay. So ang una po nating pag-aaralan, ang sabi niya dyan, reading the Bible show us God's character. Ano po, pag binasa mo daw ang Biblia, anong makikita mo dito? Makikita mo ang karakter ng Diyos. Kung ano ang kanyang karakter. Ano po, ano bang karakter ng Diyos? Dito na po natin makikita, yan na binasa po natin kanina sa Hebrew chapter 1, verse 1 to 3. Makikita niyo po dyan. In the past, sabi niya, God spoke to our ancestor through prophets at many times and in various ways. Titingnan niyo po dito ang Diyos po natin. Nung unang panahon pa lamang ay nangungusap na siya. Ano po? Sa pamagitan po ng mga propeta. Sa maraming kaparaanan. Ano po? At sabi niya dyan, but in these last days, He spoke to us by His Son. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan po natin makipag-ugnayan. Tayo po'y makiisa sa ating Panginoong Jesucristo. We need to become a new creation in Christ Jesus. Kailangan po natin, huwag po natin baliwalain po ito. Kilalanin mo si Kristo. Huwag lamang po sana sa mga narinig mo, sa mga nagturo sa iyo. Mas maganda, ikaw mismo ang magsaliksi ang patungkol kay Kristo at makikilala mo siya. Then bago mo basahin ang Biblia, manalangin ka, Panginoon, nais kitang makilala. Nais kong makilala kung sino po kayo upang hindi po ako magkamali sa akin pong paggawa ng desisyon. Ayan, tama po ba? Huwag mong isasara ang iyong isipan. May mga nagsasabi, pag may nagturo sa iyo, isara mo ang iyong isipan. Ay, para walang magturo sa iyo, para hindi mo isara, ikaw mismo ang magbasa. Para sa ganoon ay matuto ka. Ano po? Dahil maraming nagbabawal po niyan. Pero sa atin, lantaran ko pong sinasabi, pinagkakalandakan ko po, magbasa ho kayo ng Biblia. Ano po? Huwag niyong isara ang inyong puso't isipan sa salita ng Diyos. Sapagkat ito lamang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas sa iyo at sa akin. Romans 1:16. Sabi niya doon, si Apostol Pablo ang nagsabi, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God to save. Wag, sabi niya, hindi niya ito ikinahiya. Bakit? Ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Nawa ay matanggap mong kaligtasan, kapatid. Ayan. So, God's character, the Bible is definitive source for the answers to our question about God. Kung gusto mong kilalanin ang patungkol sa Diyos, then ang pinaka-source mo ay ang Biblia. Makikita mo ang Diyos galit sa kasalanan. Makikita mo ang Diyos nagpapala. Kanino? Sa mga sumusunod sa Kanya. Amen. At isa pa, ang Diyos din po ay nagpaparusa. Kanino? Sa mga sumusuway sa Kanya. Yan lang po naman ang prinsipyo ng Biblia o ang karakter ng ating Diyos. Nagpapala sa mga sumusunod, nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ngunit sa mga taong sumusuway sa kalooban ng Diyos, syempre naman po ay hindi po pagpapala. Parurusahan po yan. Ano po? At ang masaklap, pag lumalim ka sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, makikita mo na nagsabi dyan, walang matuwid kahit isa. Yan, matindi. Pagka nabasa mo na yan, Romans 3:10, Romans 3:23, ano po, then malalaman mo rin that the wages of sin is death. Makikita mo rin anong klaseng kamatayan ito. Makikita mo may walang hanggang kaparusahan at meron ding walang hanggang napakasayang buhay. Kapiling ang Diyos. Ano po? Ngayon, alam ko naman, kapatid, gusto mo pumunta ng langit. Ang problema, hindi mo binasa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung gusto mo pumunta ng langit, alamin mo kung paano pumunta ng langit.
sa pamagitan ng iyong pagbabasa ng kanyang salita. Lalaman mo. Of course, bibigyan na kita ng scripture para malaman mo, magkaroon ka ng konting pagbukas. Kami po'y magbubukas lamang sa iyong pag-aaral. Nag-i-encourage na mag-aral po kayo. Ngayon, kung gusto niyo po, ako po'y makarating sa inyo, then mag-message po kayo at ako po'y pupunta upang mag-Bible study sa inyong tahanan. Dito po sa Bayongbong, andito lang po ako. So, around Bayongbong po tayo. So, yan. Ang ibibigay ko pong scripture sa inyo para makita nyo paano pumunta sa langit, pumunta sa kinaroroonan ng ating amang ang ating amang Diyos ay John 14:6. Yeah. Sabi po diyan ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi po simbahan ang daan papuntang langit. Ano po? Hindi po yung pangalan ng simbahan ninyo o yung laki ng simbahan ninyo, ano ho? Hindi ho paramihan, ano ho? Ang talagang papunta sa langit po ay, ano po ang daan? Si Jesus. Sino po ang katotohanan? Dahil sasabihin nila silang totoo, si Jesus pa rin po. Kanino matatagpuan ang buhay? Kanino ang buhay? Ay Jesus pa rin po. At sabi niya, no one goes to Father, sabi niya, no one cometh to the Father except through me. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamagitan niya. Kaya tama itong sinabi niya na kay Jesus. That's why sabi niya dyan, siya po ang tagapagmana ng lahat. Ng lahat. Ang pag-isa kay Kristo, isa ka rin sa mga tagapagmana ng lahat ng ito. Wow. Sarap po, ano po. And through whom also He made the universe. At sa pamagitan niya, sabi, nalikha ang universo o ang universe. Nalikha po. The Son is the radiance of God's glory. Siya po ang magkakukan po ng kalulhatian, ano po, ng Diyos. And exact representation. Exact, ibig sabihin, walang kulang. Parehas. Kung ano ang Ama, siya rin ang anak. Parehas po sila. Ano po? Exact. Pag sinabing exact, wala akong kandon. Wala na akong mas maliit, mas mababa, ganun po. Ito po ay parehas. Of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, ano po? He sat down at the right hand of the majesty of heaven. Okay. So, pangalawa po, I think kung anong oras na po tayo, ay pangalawa pa. Reading the Bible, ano po? Pag binasa mo ang Biblia, anong mangyayari? Teach us to imitate God. Tuturuan po tayo paano po natin ma-imitate, magaya, matulad sa Diyos. Ano po? Ma-imitate po natin siya. Ano po? Ephesians chapter 5 verse 1, follow God's example. Nagsabi niya doon, sundin natin ang mga example ng ating, okay? Sabi niya, follow God's example. Kung ano po ang inilagay ng Diyos, ano po na dapat nating sundin, yun po natin ang sundin. Therefore, dearly loved children, sabi niya dyan. Yun po natin, Ephesians chapter 5. Yan. Verse 1. Sabi niya po dito sa verse 1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Yan. Sabi niya dito, dahil tayo po yung mga anak na ng Diyos, sabi niya, mga anak ng Diyos, tularan ninyo siya. Ibig sabihin, gagayahin natin siya kung ano siya. Ano ginagawa? Siya po ay nangangaral, nagpapatawa, nagpapagaling, ano po ba? Mahabagin. Ano po ba ang ginagawa ng ating Panginoon? Marami po siyang ginawa na dapat po nating matularan. Ano po? At yung mga nagtanong po sa kanya, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid pag siya po nagkasala? 7 times 70. Yan, 7 times 70. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawa. Dami po itinuro ng Panginoon sa atin. Siya po ay prayerful, siya po ay nag-aayuno, ano po ba? Ano po, siya po ay naging masunurin.
At yan dapat ang ating gawin. Ano po? Isa pa po, 1 Corinthians 11:1. Follow my example just I follow the example of Christ. O, tingnan niyo po ito. Si Apostol Pablo sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Follow me. Sabi niya, follow my example. Sundin niyo ang aking mga halimbawa katulad ng pagsunod ko sa halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, sarap ano po na malaman ang mga katotohanan ito. Ayan. Sapagkat kapag nalaman po natin sa Tagalog po ng 1 Corinthians 11:1, sabi niya, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ayan. So yan po isang maliwanag po dyan. Pangatlo, bakit natin babasahin ang Biblia? So maliwanag na po yung pangalawa. Gagayahin po. Habang binabasa mo ang Biblia, lalo mong na susundan ang kanyang mga example. Pero pag hindi mo alam ang linalaman ng Biblia, kapatid, wala kang masusundan. Ang sinusunod mo ay yung mga tradition na lamang. Ano ho? Kaya kung ano nakikita mo na kahit hindi naman biblical, ano po, kahit na nasasaktan mo ng puso ng Diyos, ay hindi mo alam. Bakit? Kasi hindi mo binasa ang Biblia. Pag binasa mo ang Biblia, maiiwasan mo yung mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos, masusunod mo ang mga nais ng Diyos. Okay. Pangatlo po, reading the Bible help us to discover our next step. Ano po? Para malaman daw natin kung ano po yung mga susunod nating hakbang. Madidiscover natin. Saan po yan? Psalms 119 verse 105. Your word is the lamp for my feet and the light on my path. So ang yung salita, sabi niya, ang siyang ilaw sa aking mga paa, sabi niya, a light on my path, sa aking daraanan ay liwanag. Ayan. So yan po ang salita ng Diyos. Kaya kapag tayo po nagbabasa ng salita ng Diyos, ito ay magsisilbing liwanag natin. Pag wala ang salita ng Diyos sa iyong puso, sa iyong isipan, kapatid, lumalakad ka sa dilim. Napakadilim niyan. At ang dilim na yan, patungo sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga po napakahalaga basahin ang Biblia. Dito mo malalaman yung mga susunod mo pang mga gagawin. Madidiscover mo ano ba ang dapat mong lakad. Ano po? Sapagkat itutumpak tayo ng salita ng Diyos. The Word of God will lead us, will guide us into the right track. Ano po? Na magbibigay ng kalwalatian sa Diyos. Pangapat, reading the Bible keep us away from sin. Pag binasa mo ang Biblia, pambihira kapatid, ilalayo ka ng salita ng Diyos sa kasalanan. Mailalayo ka niya. Yung dati mong gawin, nakita mo sa Biblia, hindi pala ito maganda sa harapan ng Diyos, ito pala ay kasalanan, ililihis ka niya. Itatama niya yung mali mong landas. Kaya napakasarap basahin ang Biblia. Reading your Bible, keep us away from sin. Saan po mababasa yan? Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Yan. May awit tayo niya, yung pusong dalisay. Ano po? Yung a pure heart. Ano po? Sabi niya doon, isang pusong tapat na sa'yo magmamahal. Sabi niya doon. At sabi ni David, itinago ko ang iyong salita sa aking puso, sabi niya. At ang kasalanan po ay hindi. Para ang kasalanan na hindi makapasok sa kanya. Wow. Sarap naman po yan. Ano po? That's why, read your Bible. Ano po? Yan lagi ang encouragement sa inyo. Basahin mo ang Biblia. Then, sabi niya doon, pag binasa mo ang Biblia at inilagay mo sa iyong puso, sabi niya, in my heart that I may not sin against you. Hindi ka magkakasala kung ang salita ng Diyos ay iyong isapuso. Ibig sabihin, pag isinapuso, isinasabuhay. Ano ho? Yan ang katotohanan diyan. In Psalms 19 verse 11 and 12 and 13. Yan. Salmo, awit 19 verse 12 to 13. Sabi niya po diyan, people cannot see their own mistake. Yan ang katotohanan. Ang tao daw hindi niya makikita ang kanyang sariling pagkakamali. So don't let me commit secret sin. Sabi niya, so don't let me
commit secret sin. Kaya sabi niya, pinapakiusap niya, huwag mong hayaan na ako po ay, sabi niya, makagawa ng, tagong kasalanan, secret sin. Ayan. Marami tayo niyan, yung sikretong kasalanan. Don't let me do what I know is wrong. Di ba? Minsan po yung mga kasalanan na nasa atin, hanggat di nabubuking, at minsan hindi mo rin alam na kasalanan pala. Kaya maraming secret things, secret sin, ayan, na tayo po'y nakukumit. In our daily life, we commit a secret sins. Yung mga secret sins, yan po minsan yung napakatagal mong tinatago na bulok sa ating mga buhay. Kinakailangan po yan ay mai-confess natin. At malalaman mo yan, kaya nga kinakailangan mong basahin ang Biblia para malaman mo, ito pala ay kasalanan. Ito pala ay lantad sa Diyos. Hindi ko pala ito maitatago. Pwede mong itago sa iyong mga mahal sa buhay. Pwede mong itago sa iyong kapwa. Pero sa Diyos, kitang-kita ka niya. Bago mo palang makumit ang kasalanan na yan, alam na ng Diyos. Itinago mo pa, mas lalo niyang alam. Kasi wala naman pong pwedeng itago sa Diyos. That's why, ayan po yung secret sin. Don't let me do what I know is wrong. Huwag mong hayaan, sabi niya, na gawin ko ang kasalanan na alam ko. Don't let me sin control me, sabi niya. Huwag mong hayaan na ang kasalanan ang siyang kumontrol sa atin. And sometimes, sin is controlling our lives. And that is the reality. Kinokontrol po tayo minsan ng kasalanan. Bakit? Baka diyan ka nagkakapera. Ano pa ba? Ang kasalanan na yan ang bumubuhay sa iyo. Sa feeling mo, feeling mo lang. Sa palagay mo lang, akala mo yan ang bumubuhay. Kapag nawala yan, hindi ka mabubuhay. I'm telling you the truth. Kapatid, mabubuhay ka, tanggalin mo yan. Pag hindi mo tinanggal yan, yan ang ikamamatay mo. Ang kasalanan ang papatay sa atin. Yan ang anay ng ating buhay. Huwag nating hintayin na iyang kasalanan na maliit na yan ay maging isang damukal o isang gabundok sa iyong buhay. That's why napakahalaga po, basahin ang Biblia. Bakit po? Yan ang magpapakilala sa atin sa ating mga kasalanan. Sabi niya dito, don't let sin control me. If you help me, naging prayer po siya, I can be pure and free from sin. Kaya kinakailangan po natin ang tulong ng Diyos. At paano natin malalaman? Basahin mo ang Biblia. Sapagkat ito ang tulong ng Diyos sa atin. Nandito ang sagot sa iyong hinihingi. Kailangan mo lang basahin para makita mo at makilala mo. Malaman mo kung paano po tayo dumulog sa Diyos. Ikaw ay kanyang tutulungan. Ang sabi niya, I will uphold you with my righteous hand. Sabi niya, my right hand. Sabi niya, ang kanyang kanang kamay ang siyang gagamitin niya upang tayo po ay tulungan. Okay. So sabi niya, if you help me, I can be pure and free from sin. Pag ako po ay inyong tinulungan, ako po ay magiging pure, sabi niya, at magiging malaya sa kasalanan. Yan ang tulong ng Diyos sa atin. At sa pamagitan ng kanyang salita, tinutulungan po tayo ng Diyos. Okay, last na po ito. Last na itong ating i-discuss. Next na naman po yung natitirang 5. Reading the Bible help us to renew our minds so we can know God's will. Yan. Sa pagbabasa po ng Biblia, ito po ay tumutulong sa atin. Sabi niya, help us to renew our mind para mabago ang ating kaisipan. So we can know God's will upang malaman natin ang kalooban o nais ng Diyos. Ayan. Itong nagbibigay sa atin, itong tumutulong sa atin upang mabago ang ating kaisipan. Ang isip po natin, dinevelop ng mundong ito. Ang mundong ito puno ng kasinungalingan. Ang mundong ito walang kasiguraduhan. There is no assurance in this world. Only our assurance is in the Word of God. Basahin mo ang Biblia, kapatid. Nandyan ang kasiguraduhan. Nandyan ang buhay. Yan ang tunay. Yan ang totoo. At meron siyang eternal value.
magagamit mo yan habang buhay, kapatid. Hindi yung mga gamit mo ngayon dito, okay lang sana. Pagka namatay ka, nakamustang ka pa rin, ano? Nakamustang ka, okay? Nakasakay ka ng Lamborghini, papunta doon. Hindi naman ho. Hindi mo na magagamit kung anong meron ka. Hindi mo rin magagamit ang ATM mo, kahit gaano karami ang pera mo nandyan sa bangko na yan. Hindi mo magagamit yan. Ano po? That's why, napakahalaga po, lagi ko pong binabanggit, if wealth is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. But, if character is gone, everything is gone. Ano po? That's why napakahalaga po, ang character po natin ay maging katulad ng character ng ating Diyos. Ano po? Kaya sabi niya dyan kanina, yung sinabi ko, malalaman mo ang character ng Panginoon. Pagka nalaman mo na, nabasa mo ang Biblia, tuturuan niya tayo paano natin masundan. Ano po? Ang ating Diyos. Okay. So, reading the Bible help us to renew our mind so we can know God's will. Ano po ba ang kalooban ng Diyos? Romans 12 verse 1 and 2, therefore I urge you, hindi argue. Therefore I urge you, brothers and sisters, sabi niya, nakikiusap na ito, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice. Wow. Holy, sabi niya, holy and pleasing to God. This is your true and transform. But be transformed by the renewing ng inyong kaisipan, renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang ganda po naman yan. Romans 12 verse 1 and 2. Napakaganda pong salita ng Diyos ito. Ano po? Na pwedeng mag-encourage sa atin. Basahin natin sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, mga Kristiyano ito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Bira, alang-alang pa. Ano po? Isaalang-alang mo na lang, kapatid. Ano po? Bakit? Napakasagana ng habag, the mercies of God. Ako'y nakikiusap. Aba, bira, pinapakiusap pa ni Pablo. Wow. Sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano pong pinapakiusap ni Apostol Pablo? Ialay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Huwag mong ialay ang iyong sarili pagpatay ka na. Saka ka lang nag-alay ng iyong sarili nung patay ka. Wala na hong silbi yan. Ialay mo ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Habang ikaw may taglay na lakas pa. Ialay mo na. Ano po? Naway makapagbigay na tayo ng kalulatian sa Panginoon. Sapagkat kapag inalay mo ang iyong sarili, sabi niya, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na alin na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon, sabi niya verse 2, sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon. Layuan niyo yung mga ganyan. Yung mga makamundong bagay, makamundong pag-uugali, huwag ho tayo manggaya. Tayo ang dapat, tayo po yung dapat na manghawa. Hindi tayo dapat ang mahawaan ng mundo ito. Sa halip, sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Paano mababago ang ating pag-iisip? Basahin mo ang Biblia, malalaman mo kung paano. Yan lagi yung paano. Okay? Sabi niya, baguhin ng inyong pag-iisip upang magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap ng Diyos o kalooban ng Diyos. Ayan. Doon po lang tayo magkakaroon ng kaalaman at makagawa ng kung ano ang mabuti. Kailan? Kapag nabago na ang iyong isip, kapatid. Paano mababago ang iyong isip?
sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Nawa hindi binago ang isip mo ng sinasabi ng sinuman. Mababago nawa ang iyong utak sa pamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Ito po ang tinatawag po natin na kumbaga ito po ay wala na po siyang error. Ano po? Napakaganda po nito. Kumpleto po siya. Nandyan po lahat. Kung may vitamin na Centrum, ano po? A to Z. Ito, sumobra pa sa Z. Ano ho? Kumpletong-kumpleto po siya. Nandito lahat. Kung nais mong mabago ang iyong buhay, nais mong buhay mo po ay managana ang iyong buhay, gusto mong maranasan ang mapayapa, maginhawang buhay sa piling ng Diyos, ano po? Ito pong kailangan mo. Nagbibigay kapayapaan. Ano po? Nagbibigay po ng joy. Ano po? Ano pong nabibigay po nito? Nagbibigay po ng kaayusan. Ano po? Ang iyong isip hindi magiging magulo kapag binasa mo ang Biblia. Aayos ang ating buhay. Ayan po. Magiging masaya pa nito. Nawa po ay na-encourage ko kayo. At sa mga susunod po, meron pa po tayong 5 na pag-aaralan patungkol po dyan. At I encourage everyone to read your Bible. Pag wala po kayong Bible, then message me. Ano po? Kaya puntahan niyo po ako at bibigyan ko po kayo ng Bible. No? O kaya naman makipagkita kayo sa akin. Either sa Solano or here in Bayumbong. At magbibigay po ako ng Bible. Kaya lang, binibigay ko po ay ang bagong tipan lang po. Ano po? Bagong tipan lang po ito. Itong available sa atin. Pag may nagbigay po sa atin ng old and new, then mabuti po at ito po ay pamimigay po natin sa lahat ng nais magbasa ho ng Biblia. Nasa huling kapanahunan na po tayo mga kapatid. Ini-encourage kong bawat isa. Mga kapwa ko, Biskayanos, we need the Word of God. Itong salita ng Diyos po ang tanging pag-asa natin. Ang salita ng Diyos hindi kailanman magsisinungaling sa iyo. Ang salita ng Diyos po, tutulungan niya po tayo. Ano po? Hindi ka mapapahiya sa salita ng Diyos. Sapagkat ito po ang magbibigay pa sa iyo ng confident na mabuhay at walang katatakutan sapagkat kilala mo ang Diyos kung ano ang kanyang mga sinabi ay mangyayari sa iyong buhay. Maraming salamat at dito po tayo magtatapos. And shall we bow our heads and let's pray. Father, maraming salamat po sa aming pong maikling pag-aaral. We pray, Father, bless this, O God, pagpalain mo ang aming pag-aaral. Lord, and I pray, Father, nawa ay na-encourage ang mga kapatiran magbasa ng iyong banal na kasulatan. Lord God, ang Biblia na binigay mo, Panginoon, na nararapat lamang mabasa ng bawat tao na nilikha mo. Lord God, naghahangad ng kapayapaan, naghahangad ng maayos na buhay. Aayos ang buhay ng isang tao kapag ang salita mo ay kanilang binasa. Maraming salamat. And once again, Father, we give you all the glory, Father. Bless all our, Lord God, our viewers, Lord God, listeners, O God. Pagpalain niyo po sila. Lord God, I pray, Father, na abutin niyo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Lord God, exactly ang pangangailangan po nila sa araw na ito. Maraming salamat. Give you all the glory, Father, in Jesus' name. Amen at amen. Ako po si Pastor Rudy Peralta na muling namamaalam. God bless you all.